Sampung mga nakakatakot na tuklas sa Africa na hindi maipaliwanag ng sino man. Sa malawak na kontinente ng Africa ay may mga natuklasang kakaibang bagay na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga eksperto. Ang mga ito ay nagdudulot ng pagkamangha at pangamba lalo na sa mga tao malapit doon. Ano-ano kaya ito? At ano ang misteryo na bumabalot dito? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga bagay na natuklasan sa Africa. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. The Dogon Tribe's Astronomical Knowledge. Ang tribong Dogon ay isang grupo ng mga tao na nakatira sa Mali, isang bansa sa West Africa. Kilala sila sa kanilang kultura, sining, at kakaibang mga bahay na nakatayo sa gilid ng bundok. Pero ang pinaka nakakagulat sa kanila ay ang kanilang kaalaman tungkol sa mga bituin, lalo na sa bituin na Sirius. Maraming sayantipiko ang nagtaka kung paano nila nalaman ang ganitong impormasyon, lalo na't wala silang telescope noon. Noong 1930s ay isang French anthropologist na nagngangalang Marcel Griaule ang bumisita sa tribo. Dito niya natuklasan na alam ng mga Dogon ang tungkol sa bituin na Sirius na tinatawag nilang Sigi Tolo. Pero ang mas nakakagulat ay sinabi rin nila na may isa pang maliit na bituin na umiikot dito na tinawag nilang Potolo. Ang Potolo ay tumutukoy sa Sirius B, isang bituin na sobrang bigat at umiikot sa Sirius tuwing 50 years. Ang ganitong impormasyon ay nalaman lamang ng mga siyentipiko noong 1862 gamit ang telescope. Bukod dito may sinasabi rin ng mga Dogon tungkol sa pangatlong bituin sa Sirius na tinawag nilang Emea. Ang ilang siyentipiko ay naniniwalang posibleng may ikatlong bituin sa sistema ng Sirius, pero hindi pa ito sigurado. Alam din daw ng mga Dogon ang tungkol sa singsing ng Saturn at sa mga buwan ng Jupiter. Nakapagtataka ito dahil hindi naman nila kayang makita ang mga bagay na ito nang walang telescope. Ayon sa kwento ng mga Dogon, ang kanilang kaalaman ay nanggaling sa mga nilalang na tinatawag nilang Nomo. Ang Nomo raw ay mga nilalang mula sa kalawakan na bumisita sa mundo noong unang panahon. Itinuro raw nila sa tribo ang tungkol sa mga bituin at iba pang kaalaman. Dahil sa kwentong ito ay may mga nagsasabing baka nga may kontak ang tribo sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ngunit may mga eksperto rin na hindi naniniwala dito. Sinasabi ng iba na maaaring natutunan lang ng mga Dogon ang impormasyon tungkol sa mga bituin mula sa mga dayuhang dumaan sa kanilang lugar. Noong 1800s ay alam na ng mga siyentipiko sa Europe ang tungkol sa Sirius B at sa mga singsing ng Saturn. Baka may misyonero o manlalakbay na nagbahagi ng impormasyong ito sa mga Dogon at naging parte na ito ng kanilang paniniwala. Number 2. The Great Zimbabwe Ruins. Ang Great Zimbabwe Ruins ay isang lumang lungsod sa southeast part ng Zimbabwe, malapit sa bayan ng Masvingo. Itinayo ito mula 11th hanggang 15th century ng mga ninuno ng Shona, isang pangkat ng mga taong Bantu. Ang pangalan ng bansang Zimbabwe ay kinuha mula sa salitang Shona na Zimbabwe, na ang ibig sabihin ay mga bahay na gawa sa bato. Ang mga guho ay may lawak na 7.22 square kilometers at minsang tinirhan ng 18,000 katao. Nahahati ito sa 3 bahagi, ang Hill Complex, Great Enclosure at Valley Ruins. Ang Hill Complex ay nasa mataas na lugar at sinasabing sentro ng relihiyon. Ang Great Enclosure ay may napakataas na pader na umaabot sa 36 feet at may haba na 820 feet. Kaya ito ang pinakamalaking sinaunang istruktura sa Sub-Saharan Africa. Ang Valley Ruins naman ay binubuo ng mga tirahan ng mga tao na nasa pagitan ng Hill Complex at Great Enclosure. Samantala, noong kasikatan ng lungsod, ito ay may masaganang ekonomiya. Ang mga tao rito ay nag-aalaga ng hayop, nagtatanim at nakikipagkalakalan ng ginto sa iba't ibang bansa. May ebidensya na ang Great Zimbabwe ay may ugnayan sa ibang bahagi ng mundo tulad ng China, Persia at Arabia. Patunay nito ang mga porcelain coins at iba pa. Ang pinakakahanga-hangang bahagi ng Great Zimbabwe ay ang malalaking pader nito. Ang mga ito ay ginawa mula sa mga bloke ng granite na pinagpatong-patong ng walang kahit anong pandikit o semento. Kahit walang pangkabit ay napakatibay pa rin ng mga ito na nagpapakita ng husay ng mga sinaunang tagapagtayo. Hindi pa rin tiyak kung para saan ang mga pader na ito, pero iniisip ng ilan na ito ay simbolo ng kapangyarihan ng mga pinuno at maaaring nagsilbing pribadong lugar para sa kanila. Bukod sa mga pader,
Natagpuan din sa Great Zimbabwe ang mga iskulturang ibon na gawa sa soapstone. Ang mga ito ay may taas na 16 inches at sinasabing simbolo ng kapangyarihan ng mga hari noong panahon na yon. Dahil mahalaga ito sa kultura ng Zimbabwe, ang larawan ng ibong ito ay ginamit bilang simbolo sa watawat ng bansa. Ngunit sa hindi matukoy na dahilan ay iniwan ng mga tao ang lungsod noong 15th century. Number 3. The Nabta Playa Stone Circle. Ang Nabta Playa Stone Circle ay isang sinaunang istrukturang bato na matatagpuan sa disyerto ng Nubian sa timog ng Egypt. Natuklasan ito mga 800 kilometers mula sa Cairo at 100 kilometers sa kanluran ng Abu Simbel. Ayon sa mga eksperto, itinayo ito noong 480 BCE, kaya mas matanda pa ito kaysa sa sikat na Stonehenge sa England. Dahil dito ay itinuturing ito bilang isa sa pinakalumang astronomical site sa mundo. Samantala, noong libu-libong taon na ang nakalipas, ay hindi pa disyerto ang Nabta Playa. Noon ay may malalaking lawa rito na nagiging tirahan ng mga taong nag-aalaga ng hayop gaya ng baka, kambing at tupa. Tuwing tag-ulan ay dito sila naninirahan para magkaroon ng tubig at pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Pero habang tumatagal ay unti-unting natuyo ang lawa at naging tigang na lupain ng lugar. Pero ang pinakamisteryosong bahagi ng Nabta Playa ay ang Calendar Circle. Ito ay isang maliit na bilog na binubuo ng mga nakatayong bato. Ang mga batong ito ay tila iniayos upang tumapat sa araw tuwing summer solstice, ang pinakamahabang araw sa buong taon. Posibleng ginamit ito ng sinaunang tao bilang kalendaryo upang malaman ang panahon ng pag-ulan. Dahil dito ay naisip ng mga eksperto na ang mga tao noon ay may malalim na kaalaman sa astronomy. Maliban sa Calendar Circle, natagpuan din sa lugar ang mga libingan ng baka. Nakalagay ang mga buto ng hayop sa ilalim ng lupa kasama ng ilang kagamitan. Ipinapakita nito na ang mga tao noon ay sumasamba sa baka, isang paniniwalang maaaring konektado sa pagsamba kay Hathor, ang diyosa ng baka sa sinaunang Egypt. Mayroon ding mga natagpuang palayok na may kakaibang disenyo sa lugar. Ang ilan ay may masalimuot na pattern na nilikha gamit ang isang suklay na iniikot sa clay bago ito pinatigas. Ipinapakita nito na marunong nang gumawa ng sining at gamit sa bahay ang mga tao sa Nabta Playa. Dahil sa mga natuklasan sa Nabta Playa, ay pinaniniwalaan na hindi lang sa Nile Valley nagsimula ang mga unang sibilisasyon sa Afrika. Ang mga tao rito ay marunong nang magtayo ng istruktura, mag-observe ng mga bituin at magplano ng kanilang pamumuhay batay sa galaw ng kalangitan. Number 4. The Laetoli Footprints. Noong 1976 ay isang pangkat ng siyentipiko na pinamunuan ni Mary Leakey ang nakadiskubre ng isang pambihirang bagay sa Laetoli, Tanzania. Mga sinaunang bakas ng paa na tila iniwan ng mga unang nilalang na naglakad ng tuwid. Ang mga bakas na ito ay nasa abo ng bulkan at tinatayang 3.6 milyong taong gulang. Dahil sa tuklas na ito ay napatunayan na ang ating mga ninuno ay kaya nang maglakad tulad ng tao ngayon, kahit noong unang panahon pa. Pero may isang kakaibang bagay sa mga bakas na ito dahil mas nauna pa itong lumitaw bago pa lumaki ang utak ng ating mga ninuno. Ayon sa mga eksperto, ang normal na proseso ng evolution ay dapat munang mag-develop ang utak bago ang paglalakad ng tuwid. Pero ang tuklas na ito ay taliwas sa paniniwalang iyon. Kaya hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagtatanong kung paano ito nangyari. Samantala, ang pagbuo ng mga bakas na ito ay dahil sa isang kakaibang pangyayari. Ayon sa mga eksperto, isang malakas na pagsabog ng bulkan ang nagpakalat ng abo sa buong lugar. Makalipas ang ilang araw ay umulan, kaya naging malambot at basa ang abo. Sa puntong ito ay may 3 nilalang ang naglakad sa abo at iniwan ang kanilang mga bakas. Ilang sandali pa ay muling sumabog ang bulkan at natakpan ang mga bakas ng panibagong abo. Dahil dito ay nanatili at napanatili ang mga bakas sa loob ng milyon-milyong taon. May mahigit 70 na bakas na natagpuan sa isang 27 meters na daanan. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay pag-aari ng isang sinaunang nilalang na tinatawag na Australopithecus afarensis. Ang mga nilalang na ito ay may maliit na utak, halos kasing laki lang ng sa isang chimpanzee. Pero may kakayahan ng lumakad gamit ang 2 paa tulad ng tao ngayon. Subalit maraming bagay ang hindi pa rin lubos na maintindihan ng mga eksperto tungkol sa Laetoli footprints. Una, ang paniniwala noon ay dapat lumaki muna ang utak ng isang nilalang bago ito matutong maglakad ng tuwid. Pero ang tuklas na ito ay patunay na may mga nilalang na naglalakad ng tuwid kahit maliit pa ang kanilang utak. Pangalawa, may ilang siyentipiko na naniniwalang hindi lang isang klase ng sinaunang tao ang gumawa ng mga bakas na ito.
Posibleng may ibang nilalang na kasabay nila noong panahong yon, pero wala pang sapat na ebidensya para dito. Number 5. The Hypogeum of Halsaflieni. Ang Hypogeum ng Halsaflieni ay isang sinaunang libingan sa Paola, Malta. Natuklasan ito noong 1902 nang may mga trabahador na naghuhukay para sa bagong bahay. Nang mabutas ang lupa ay nakita nila ang isang malaki at malalim na kuweba na gawa sa bato. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ito mula 4000 BC hanggang 2500 BC bilang libingan at lugar ng ritual ng mga sinaunang tao sa Malta. Ang Hypogeum ay may 3 antas. Ang unang antas ay may malaking butas sa gitna at mga silid sa gilid kung saan inililibing ang patay. Ang ikalawang antas ay may mas maayos na mga dingding at kisame na parang mga templo. Ang ikatlong antas ang pinakamalalim na nasa 10.6 meters sa ilalim ng lupa. Dito matatagpuan ang ilang misteryosong silid na hindi pa ganap na nauunawaan ng mga eksperto. Isa sa mga kakaibang bahagi ng Hypogeum ay ang tinatawag na Oracle Room. Ang silid na ito ay may kakaibang tunog. Kapag may nagsalita o nag-ingay sa loob ay lumalakas ang tunog at parang umaalingaw-ngaw sa buong kuweba. Sa kisame ng silid na ito ay may makikitang pulang guhit na spiral na posibleng may kaugnayan sa ritual ng mga sinaunang tao. Sa loob naman ng Hypogeum ay natagpuan ng mga bangkay ng mahigit 7,000 na tao. May kasama itong mga palayok, alahas at maliliit na figurine. Pero ang pinakakilalang natagpuan dito ay ang Sleeping Lady, isang maliit na figure ng babaeng natutulog. Ipinapakita nito na posibleng may paniniwala ang mga sinaunang tao tungkol sa kabilang buhay. Kaya noong 1980 ay idineklarang World Heritage Site ng UNESCO ang Hypogeum dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan. At dahil napakaluma at marupok na ng lugar ay may mahigpit na patakaran para mapanatili ito. Kaunti lang ang pinapayagang bumisita araw-araw upang hindi ito masira. Gayun din may mga alamat naman tungkol sa Hypogeum, tulad ng mga batang nawala matapos bumisita dito at mga kakaibang tunog na naririnig sa loob. Number 6. The Adams Calendar. Ang Adams Calendar ay isang old structure sa Mpumalanga, South Africa. Tinatawag din itong African Stonehenge dahil kahawig ito ng Stonehenge sa England. Ayon sa ilang eksperto, maaaring ito ang pinakamatandang structure na gawa ng tao sa mundo. Sinasabing 75,000 years old na ito. Kaya isa ito sa mga pinakakakaibang natuklasan sa Africa na hindi pa lubusang maipaliwanag. Samantala noong 2003 ay isang South African pilot na si Johan Heine ang nakadiskubre nito matapos mag-emergency landing malapit sa lugar. Napansin niya ang mga malalaking batong nakatayo sa circular arrangement. Dahil kakaiba ang kanilang posisyon ay sinuri ito ng mga eksperto. Napag-alaman nilang naka-align ang mga bato sa direksyon ng araw, lalo na tuwing solstice at equinox. Dahil dito ay pinaniniwala ang ginamit ito bilang kalendaryo ng sinaunang tao para malaman ang paglipas ng mga panahon. Gayun din naman, ang structure na ito ay binubuo ng malalaking dolomite rocks na may bigat na hanggang 5 tons bawat isa. Ang mga batong ito ay wala sa natural na paligid, kaya pinaniniwala ang dinala ang mga ito mula sa ibang lugar. Ipinapakita rin nito na ang sinaunang tao ay may kakayahang magdala at mag-ayos ng mabibigat na bato kahit wala pang modern technology. Subalit maraming haka-haka tungkol sa gamit ng Adams Calendar. Bukod sa pagiging astronomical calendar, ay may nagsasabi na bahagi ito ng isang malawak na ancient civilization. Sa katunayan ay may mga natuklasang 20,000 na katulad na structure sa Southern at Eastern Africa. Ang iba sa mga ito ay may mga terrace na maaring ginamit noon sa pagsasaka. Dahil dito ay may naniniwala na dati nang may maunlad na kultura sa lugar na hindi pa natin alam. Ngunit hindi lahat ng eksperto ay naniniwala sa ideya na ito. Ayon sa ilang archaeologists, maaaring ang Adams Calendar ay dating kulungan ng hayop o tirahan ng mga sinaunang tao noong 16th century. Number 7. The Pyramids of Sudan. Ang Sudan ay may maraming sinaunang pyramid na ginawa ng kaharian ng Kush. Matatagpuan ang mga ito sa Nubia, na isang lugar sa hilagang bahagi ng Sudan, malapit sa Nile River. Ang mga pyramid na ito ay naging libingan ng mga hari, reyna at maharlika noon. Bagamat hindi kasing sikat ng mga pyramid sa Egypt, ay marami itong misteryo na hindi pa lubos na nauunawaan. Samantala, may 3 panahon kung kailan itinayo ang mga pyramids of Sudan, ang Kerma, Napata at Meroe. Ang mga ito ay mas maliit kaysa sa mga pyramid ng Egypt pero mas matarik ang hugis. Kadalasan ay hindi lalampas sa 30 meters ang taas ng mga ito.
Sa katunayan ay gawa sa sandstone at granite ang mga ito at may mga ukit sa loob. At kahit may impluensya mula sa Egypt ay may sarili pa ring style ang mga pyramid sa Sudan. Kaugnay nito, isa sa mga pinakaunang pyramid sa Sudan ay nasa El Kuru na itinayo noong 751 BC. Dito rin inilibing ang mga hari ng 25th dynasty ng Egypt na mula sa Nubia. Pagkatapos nito ay sinundan ito ng mga pyramid sa Nuri, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking pyramid sa Sudan, ang Pyramid of King Taharqa. Ang kanyang pyramid ay may taas na 160 hanggang 180 feet na mas maliit kaysa sa Great Pyramid ng Egypt pero napakahalaga sa kasaysayan ng Nubia. Subalit, ang nakakagulat ay mas marami pang pyramid ang nasa Sudan kaysa sa Egypt. Tinatayang nasa 255 na pyramid sa Nubia habang nasa 138 lang ang sa Egypt. Ibig sabihin ay mas madalas gamitin sa Sudan ang pyramid bilang libingan ng Maharlika. Dagdag pa rito ay isang misteryo rin kung bakit biglang huminto ang mga tao sa paggawa ng mga pyramid sa Sudan. Walang malinaw na sagot kung bakit natigil ito. Sinasabi ng iba na nagbago ang paniniwala ng mga tao kaya hindi na sila gumamit ng pyramid bilang libingan. Ang iba naman ay naniniwala na nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya at gobyerno ng kaharian ng Kush, kaya tumigil sila sa paggawa nito. Number 8. The Blombos Cave Engravings. Ang Blombos Cave ay isang kuweba sa timog ng Cape Town, South Africa. Natuklasan ito noong 1991 ng isang archaeologist na si Christopher Henshill Wood. Sa loob ng kuweba ay may nadiskubring mga ukit sa bato na tinatayang 73,000 years na ang tanda. Sa loob ng kuweba ay natagpuan ang mga guhit na cross-hatched lines sa mga piraso ng bato para itong mga linya na maingat na inilagay. Dahil walang malinaw na paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga guhit na ito ay nananatili itong isang malaking misteryo. Posibleng isa itong sinaunang paraan ng komunikasyon o isang uri ng sining. Ngunit dahil wala pang ibang ebidensya na maaaring magpaliwanag nito ay hindi matiyak ng mga eksperto kung ano talaga ang kahulugan ng mga ito. Ngunit bukod sa mga ukit sa bato ay natuklasan din sa loob ng kuweba ang mga seashell na may butas na maaaring ginamit bilang alahas o palamuti. Mayroon ding mga buto at bato na ginamit bilang kagamitan. Ang mga bagay na ito ay patunay na sophisticated at may malawak na kaalaman ang mga sinaunang tao sa Afrika. Ipinapakita rin nito na kaya na nilang gumawa ng alahas, kagamitan at maaaring magkaroon ng sariling kultura. Pero bago matuklasan ang mga ukit sa Blombos Cave, ang paniniwala ng mga eksperto ay nagsimula ang sining ng tao, mga 40,000 years na ang nakalipas. Pero ang mga natagpuan dito ay mas matanda pa ng 30,000 years. Sa kabila nito ay may mga haka-haka na ang mga guhit na ito ay sinaunang paraan ng pagsulat o isang ritual na may malalim na kahulugan. Ngunit dahil walang malinaw na ebidensya ay walang nakakaalam kung ano talaga ang layunin ng mga ito. Number 9. The Enigmatic Rock Churches of Lalibela. Ang mga simbahan sa bato ng Lalibela ay isa sa mga pinakakakaibang bagay sa Afrika na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan. Matatagpuan ito sa bayan ng Lalibela sa Ethiopia. Ang mga simbahan ay direktang inukit mula sa isang malaking bato at sinasabing ginawa ito noong 12th hanggang 13th century. Samantala may 11 na simbahan sa Lalibela at bawat isa ay may kakaibang hitsura. Ang Biete Medane Alem ang pinakamalaki at sinasabing isa sa pinakamalaking stone church sa buong mundo. Ang Biete Georgis naman ay may hugis krus at itinuturing na isa sa pinakamaganda. Ang mga simbahan ay hindi itinayo gamit ang mga stone blocks kundi inukit ng buo mula sa isang pirasong bato. Sinimulan ito mula sa ibabaw at hinukay pababa upang mabuo ang kabuuang structure. Hindi rin madaling gawin ito kaya maraming tao ang nagtataka kung paano ito posible noon. Ayon sa alamat, ipinagawa ni Haring Lalibela ang mga simbahan matapos siyang magkaroon ng pangitain tungkol sa isang bagong Jerusalem sa Ethiopia. May kwento rin na tinulungan siya ng mga anghel sa paggawa nito, kaya natapos ito sa loob ng maikling panahon. Pero wala namang matibay na ebidensya na magpapatunay sa kwentong ito. Dagdag pa rito, ang isa pang misteryo ay kung anong paraan ang ginamit sa paggawa ng mga simbahan. Noong panahong iyon ay wala pang makabagong kasangkapan tulad ng malalakas na martilyo o makinang pang-ukit. Ang ilan ay naniniwala na maaring may sinaunang pamamaraan na hindi natin alam ngayon. May iba namang nagsasabi na maaring may mga dayuhang nagturo sa kanila kung paano ito gawin. Bukod sa pagiging kamangha-mangha ay mahalaga rin ang mga simbahan sa relihiyon ng mga Ethiopian Orthodox Christians. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang mga ito bilang lugar ng pagsamba.
Tuwing may mahahalagang okasyon tulad ng Timkat o Ethiopian Epiphany, ay libo-libong tao ang pumupunta rito upang magdasal at ipagdiwang ang kanilang pananampalataya. Ngunit noong 1978 ay idineklara ng UNESCO ang mga simbahan bilang World Heritage Site. Ibig sabihin ay kinikilala ang kanilang kahalagahan sa kasaysayan at kultura. Pero kahit may proteksyon ay unti-unti pa rin silang nasisira dahil sa panahon, lindol at iba pang sakuna. Number 10. The Leidenberg Heads. Ang Leidenberg Heads ay isang grupo ng 7 ulo na gawa sa clay na natagpuan malapit sa bayan ng Leidenberg sa South Africa. Ayon sa mga eksperto, ginawa ang mga ito noong 500 AD, kaya itinuturing silang isa sa pinakamatandang sining sa rehiyon. Dahil sa kanilang kakaibang hitsura, ay marami ang nagtataka kung ano ang kahulugan ng mga ito. Samantala, natagpuan ng Leidenberg Heads noong 1962 ng isang batang lalaki habang naglalaro sa isang kanal. Nakakita siya ng mga sirang piraso ng palayok na may kakaibang hugis at disenyo. Sa una, ay hindi niya alam ang halaga ng kanyang natuklasan. Makalipas ang ilang taon, noong 1964, ay dinala niya ito sa mga eksperto. Nang muling buuin ang mga piraso, ay natuklasan na sila pala ay bahagi ng 7 ulo na gawa sa clay. Dinala ang mga ito sa University of Cape Town kung saan pinag-aralan sila ng mga archaeologists. Sa ngayon ay makikita ang mga ito sa South African Museum sa Cape Town bilang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Gayun din naman ang mga ulo ay walang laman sa loob na parang maskara. May mga butas rin sa gilid na maaaring palatandaan na isinusuot sila o ikinakabit sa isang bagay. May mga linya at ukit sa muka na posibleng may ibig sabihin sa kultura ng mga taong gumawa sa kanila. Ang iba naman ay may hugis na parang alahas sa leeg na maaaring simbolo ng ranggo o kahalagahan sa kanilang lipunan. Ang kakaibang disenyo ng mga ulo ay nagpapakita ng kasanayan sa paggawa ng sining ng mga sinaunang tao sa Afrika. At hanggang ngayon ay hindi tiyak kung ano ang gamit ng mga ulo. Maraming teorya ang lumabas tungkol dito. Ayon sa mga eksperto, maaaring ginamit ang mga ito sa mga ritual ng isang sinaunang tribo. Isa sa mga posibleng gamit nito ay sa seremonya ng pagiging ganap na binata o dalaga. Maaaring isinusuot ito ng mga kabataan bago sila ituring na ganap na miyembro ng kanilang komunidad. Posible ring ginamit ito sa religious ritual tulad ng pagsamba sa isang Diyos o espiritu. May iba namang naniniwala na ginagamit ito bilang alaala sa mga namatay, lalo na kung sila ay mga pinuno o mahahalagang tao sa tribo. Sa katunayan ay mahalaga ang Leidenberg Heads dahil sila ang isa sa pinakalumang halimbawa ng sining sa South Africa. Ipinapakita nila kung gaano katalino at malikhain ng mga sinaunang tao. Maliban dito ay nagbibigay din sila ng impormasyon tungkol sa paniniwala at kultura ng mga tao noon.